Aaron Gordon naging prime Stephen Curry laban sa Suns. LeBron nailantad ang sinabi kay Stephen A. Smith at Golden State vs Pistons game preview. Dapat magsimula sa panalo ang Warriors sa 7 larong home games. Hinarap ng Denver Nuggets ang Phoenix Suns nitong araw sa isa sa pinakamahigpit na tunggalian sa NBA sa mga nakaraang taon. Ang dalawang team ay patuloy na nagkaroon ng matitinding laban sa parehong regular season at playoffs at isa na namang sagupaan ang magaganap sa Denver. Sa paglipas ng mga taon, maraming players ang naging tahimik na bayani sa seryeng ito, ngunit si Aaron Gordon ay naging isang matinding balakid para sa Phoenix. Marami ang nakakaalala sa kanyang mala-poster na dunk sa panalo ng Nuggets laban sa Suns noong Pasko ng 2022 at muli siyang nagpasiklab ngayong araw. Sa pagkakataong ito, ang kanyang sandata ay ang kanyang 3-point shooting. Hindi ito ang pangunahing bahagi ng kanyang laro, ngunit dahil hinahayaan siyang makapag-shoot ng Suns, hindi siya nag-aksaya ng pagkakataon. Sa natitirang ilang minuto sa fourth quarter, mayroon na siyang 7 of 10 mula sa 3-point range at may 25 puntos. Ang 7 3-pointer ay isang career high para sa produkto ng Arizona at ikinagulat ito ng maraming NBA fans. Sa kasamaang palad para sa Nuggets, hindi sapat ang mahusay na shooting ni Gordon upang bigyan sila ng komportableng panalo. Ang Denver, na minsang may double-digit na lead sa fourth quarter, ay pinayagan ng Phoenix na makahabol at ngayon ay isang matinding laban na ang nagaganap. Nakahabol ang Suns upang dalhin ang laro sa overtime, ngunit kasalukuyang nangunguna ang Nuggets, may mahigit 2 minutong natitira sa extra period. Maganda ang record ng Nuggets ngayong season at matatag na nasa top 3 sa Western Conference, ngunit nakatutok sila sa paghabol sa number 2 seed upang magkaroon ng home court advantage sa posibleng second round series laban sa Los Angeles Lakers. Ang home court sa ikalawang round ay maaaring maging malaking salik sa laban ng dalawang malalakas na team. Ang Lakers ay naging mainit mula nang makuha si Luka Doncic noong Pebrero, kaya't magiging mahirap ang laban para sa Nuggets kahit na madalas nilang napapahirapan ang team ng Los Angeles sa mga nakaraang taon. Speaking of Lakers, tinalo nila ang New York Knicks sa overtime nung Biyernes, ngunit hindi ito natapos ng walang kontrobersya. Ang superstar duo ng Lakers na sina LeBron James at Luka Doncic ay pinagsamang nagtala ng 63 puntos, 19 na rebound at 20 assist sa panalo, ngunit naging usap-usapan si James sa isa pang dahilan. Habang nagaganap ang laro, hinarap ni James ang sikat na ESPN analyst na si Stephen A. Smith na nakaupo sa courtside. Kinausap ni James si Smith upang ipahayag ang kanyang pagkadismaya sa negatibong komento nito tungkol sa kanyang anak na si Bronny James at sinabihan siyang tigilan na ang pagsasalita tungkol dito. Sumagot si Smith sa kanyang programa noong Biyernes upang pag-usapan ang naging pag-uusap nila ni James at isiniwalat din niya ang isang nakakagulat na detalye. Pinutol umano ni Golden State Warriors star Draymond Green ang kanilang ugnayan matapos ang kanyang negatibong komento tungkol kay Bronny. Nabalitaan kong may ilang player na nainis sa akin dahil sa mga sinabi ko tungkol kay Bronny, ani ni Smith. Sa tingin ko, isa sa kanila ay si Draymond Green na hindi ko na nakausap mula noon. Wala siyang interes na makipag-usap sa akin marahil dahil dito. Malaki ang impluensya ni Smith sa mundo ng basketball media, kaya anumang negatibong pahayag niya tungkol kay Bronny ay maaaring magdulot ng kontrobersya. Maraming NBA players ang nakakatanggap ng kritisismo at hindi dapat gawing espesyal na kaso si Bronny dahil siya ay anak ni LeBron. Gayunpaman, karamihan sa negatibong komento laban sa kanya ay tila hindi patas. Si Bronny James ay hindi nagkaroon ng buong taon sa kolehiyo, napili bilang 55th overall pick draft at patuloy pa ring nagpapakitang gilas sa G League. Si Draymond Green na malapit na kaibigan ni LeBron ay simpleng ipinagtatanggol lamang ang batang player na may matinding pressure sa kanya. Sa huling balita, ang NBA season ay nagpapatuloy at magkakaroon tayo ng laban sa pagitan ng Detroit Pistons at Golden State Warriors ngayong linggo. Ang laban bukas ay nangangako ng isang kapanapanabik na sagupaan. Ang Pistons na nasa magandang takbo sa kanilang mga road games ay makakaharap ang Warriors na nanalo na ng 3 sunod na home games. Ang all-around na laro ni Cade Cunningham ay magiging mahalaga para sa Detroit habang ang pambihirang shooting ni Stephen Curry ang magiging sandata ng Golden State. Ipinapakita ng kasalukuyang forma ng Warriors kabilang ang isang kahangahangang panalo laban sa Nets na nasa tamang tiyempo ang kanilang peak performance.
Gayunpaman, ang balanseng roster ng Pistons at ang kanilang matagumpay na kampanya sa mga road games ay nagpapakita na magiging mabigat silang kalaban sa labanang ito. Nakahanda ang Detroit Pistons na talunin at takpan ang spread laban sa Golden State Warriors bukas salamat sa kanilang matatag na laro at paborableng matchup dynamics. Ang Detroit ay isa sa pinakanakakagulat na team ngayong season, kabilang ang isang kahangahangang win streak sa kanilang huling 9 na laro. Si Cade Cunningham na may average na 25.3 points and 9.4 assists per game ay lumitaw bilang isang dominanting puwersa na may kakayahang kontrolin ang bilis ng laro at samantalahin ang mga mismatch. Ang pinahusay na bench ng Pistons na pinalakas ng playmaking ni Dennis Schroeder ay nagbibigay ng lalim na sumusuporta sa kanilang starting lineup. Bagamat epektibo ang binagong lineup ng Golden State na may Jimmy Butler, mahina ito sa transition at rebounding, mga larangan kung saan nag-e-excel ang Detroit. Ang Pistons ay nasa ika-8 pwesto sa rebounds per game at pangatlo sa rebounds allowed na maaaring maglimita sa second chance opportunities ng Warriors. Bukod dito, ang labis na pag-asa ng Warriors kay Stephen Curry ay maaaring hindi maging kasing epektibo laban sa balanseng depensa ng Detroit. Sa malakas na road record at momentum mula sa kanilang mga kamakailang panalo, ang Pistons ay nasa magandang posisyon upang pigilan ang lakas ng Golden State at gamitin ang kanilang kahinaan sa kanilang pabor. Asahan ang Detroit na takpan ang spread gamit ang kanilang disiplinadong laro at mas malalim na roster. Samantala, ang Golden State ay nasa magandang posisyon upang talunin at takpan ang spread laban sa Detroit Pistons bukas. Nagmula sa isang kapanapanabik na comeback win laban sa Brooklyn Nets, may dala silang momentum matapos manalo ng 3 sunod na laro at 10 sa kanilang huling 12 mula nang dumating si Jimmy Butler. Ang pambihirang shooting ni Stephen Curry, kabilang ang kanyang kamakailang performance, ay magiging susi sa pagsira sa depensa ng Detroit. Ipinakita ng Warriors ang kanilang kakayahang bumangon mula sa malaking pagkakalugmok, tulad ng kanilang mga kamakailang panalo na nagpapakita ng kanilang tibay at lalim. Ang home court advantage sa Chase Center ay magiging malaking salik din. Matibay ang Warriors sa kanilang home games at ipinapakita ng kanilang kasalukuyang forma na nasa tamang tiyempo ang kanilang peak performance. Bagamat kahanga-hanga ang Pistons sa kanilang road games na may 5 sunod na panalo, mahaharap sila sa isang mabigat na pagsubok laban sa Warriors na nakatakip sa spread sa 8 sa kanilang huling 9 na laban kontra sa Eastern Conference teams. Sa pangunguna ni Curry at Butler, ang opensa ng Warriors ay inaasahang mahihigitan ang Detroit, lalo na kung malilimitahan nila ang epekto ni Cunningham. Dahil sa mga salik na ito, malamang na makuha ng Golden State ang isang dominanteng panalo at takpan ang spread laban sa Pistons. Tuloy-tuloy na kaya ang win streak ng Warriors o pipigilan ito sa nagiinit na team na Pistons? Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?